Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Good morning mga bes. Welcome back sa aking channel. Tuloy natin yung vlog natin nung kailan ba yon? Wait lang. Kuha muna tayo ng tinapay. Kailan ba yung nag-vlog ako? Tapos kahapon nag-absent ako. Hindi ko natuloy yung vlog Ano yun? Kahapon nag-absent ako, hindi ako nag-video kahit konti. Ano na ba ngayon? Saturday. So, ayun, Thursday. So, Thursday, nag-vlog ako mga bebs. Tapos kahapon hindi ako nag-vlog, nagpahinga ako kasi nga masakit yung ulo ko. Kapag masakit yung ulo ko at saka yung sumusumpong tong ano ko ito, grabing tamad ko talagang mag-vlog, mag-video, lalo na tas yung mata ko sumusumpong din. Kaya hindi ako nag-vlog kahapon mga babes, nagpahinga ako. At wala naman tayong chika minute kahapon, kaya hindi rin ako nag-vlog mga babes. Naubos na pala yung ano ko, hindi ko man lang inubos ko na yung mga babes, yung aking ginawang lumpia. Kasi nga, magmula nung gumawa ako ng lumpia, hindi ko pa kumakain ako, yung mga bata kumakain. Tapos si Mr., hindi ko pa siya napatry kumain ng lumpia, yung ginawa ako. So, ang nangyari, ilan na lang piraso yung, kasi nga, minimerienda namin mga bebs, ang sarap-sarap nung pork mga bebs. Kasi, yung nabili naming ground pork, talagang laman siya mga bebs, hindi lang siya oil. Kaya nasarapan talaga ako dun sa lumpia na ginawa ko, pati mga bata na gustuhan nila. Kaya ayun, so kahapon, yung pinirito ko na lahat mga bebs, yung lumpia para matikman naman ni Mr. So ayun, siya yung nakaubos, siguro nakadalawa lang ako, tas siya na inubos niya na kasi nga, favorite ni Mr. mga bebs yung lumpia. So, ayun. Kaya, ngayon, wala na tayong lumpia. Pero, di ba nakita niya naman sa mga previous vlog ko na nag-order ako ulit ng, ang
Ayan. So, nag-order ako ulit ng lumpia wrapper, di ba? Kaya, pagka may time, wait lang, na-atching ako mga bebs. So, ayun. Ay, ito yung pinagpirituhan natin mga bebs. So, ang gagawin ko, sasalain ko to, sayang tong mantika, no? Ang mahal ng mantika. Yung pinagpirito ko lang naman dito, lumpia. So, ayan, pagka may time, bibili ako ulit ng ground pork. Ayan, so yung Thursday nga, 'di ba nakita nyo rin gumagawa si Yeram ng palaman, yung yung egg mayonnaise. Ayan, so sinamahan ko lang siyang gumawa pero siya yung nagmix-mix nun mga bebs. Ayun. Dinala niya sa school nila kahapon, Friday. So, tapos bumili din sila ng Nutella. So, ayun, yung merienda lang, aray ko. Yun, yung merienda lang nila. Tapos kasama yung teacher kumain. So, ayun. Yun ang ginawa na project nila. Ang gumawa ng palaman, tapos kumain sila sa school. Sila, Yeram. Ngayon, may natira pa mga bebs sa ginawa niya. At ako din, kasi nga nung gumawa siya, nagtira ako ng konti. Ay, ito oh. So, ipagsasama ko na, dagdagan natin siya ng asin. Kasi nga sila, ayaw nila ng masyadong asin, kaya hindi pinadamihan ng asin ni Yeram. Kaya ngayon, dadagdagan ko siya ng asin at paminta. Ay, ito pa oh. So, sayang siya mga bebs. Nagustuhan naman ni Yechan yung palaman. Yung gawa ko. So, dagdagan natin siya ng paminta at saka asin. Kasi kulang siya sa asin mga bebs eh. Ayaw kasi nila ng maalat ng mga bata. Yung mga bata yung mga kumain mga bebs, mga kaklase ni Yeram. So, ngayon, almusalin natin siya. Lalo na meron tayong sliced bread dyan. So, ayan. Masarap din to sana kung merong ham, tas may lettuce, di ba? Kaya lang ayaw. So, lagyan natin siya ng paminta mga bebs, tas asin. Hindi ko napakita sa inyo. Mukha ko na lang yung tignan nyo. Habang toast ako ng pwede din lagyan ng lemon. Kaya lang, wag na. Baka Ayan. So, dinadagdagan ko yung vlog natin, mga bebs. So, yung mga bata, mga bebs, tulog pa. Hayaan ko lang si Yeram kasi nga, isang linggo siyang Hindi naman linggo. 6 days siyang laging maaga nagigising. Kaya, hayaan ko lang siyang matulog. Si Mr. ay umalis na pala kanina pa. So, anong oras na ba? 8:30 na pala. So, 7:20 umalis na si Mr. mga bebs. Ako, nagre-ready na ako ng almusal. Nakapagtapi na rin ako ng higaan ko kasi nga paggising ko gusto ko nakatupi na yung higaan, no? So, ayun yung palang nilalaban ko kahapon. Sinalang ko siya kahagabi. Tapos nalimutan ko. Sigurado nang amoy yun mga bebs kasi nga nakulob sa loob, no? So, ang gagawin ko, paikot ko siya ulit. Tapos, lagyan ko siya ng fabric conditioner para yung amoy niya. Lalo na yung uniform ni Yeram nandoon sa loob. Kasi nga, nalimutan ko na kagabi dahil masakit yung ulo ko kagabi. Hirap din ako matulog kagabi kasi nga ang sakit-sakit ng dito ko. Hanggang ngayon masakit siya mga bebs dito. Kasama yung shoulder ko. Nakakainis. Dito ang sakit oh. Grabe. Sana maging okay na to. Ang sakit. Ang sakit mga bebs. Hanggang dito sa baba oh. So, malapit-lapit na yung ating Christmas party. Pa naman, no? 2 weeks pa. 2 weeks pa. Tapos sa 13, mga bebs, punta kami dun kala ate ko. Meron akong ibibigay kasi nga ibibigay ko yung sayote niya. Tapos meron pa kaming ibibigay sa ate ko.
Kasi nga walang pasok si Mr. Ngayon may pasok siya mga babe Saturday. So next week next week na Saturday wala siyang pasok 13. Tapos matumba mo tong camera. Lagot tayo kay Apa. Tapos 20 may pasok na naman siya. So yun na nga yung party namin. Tapos 25 Pasko mga babes. Punta kami doon kila ate din ng siguro mga hapon para mag-dinner naman kami, mag-celebrate kami ng Pasko kasama siya. Tsaka si kuya. Ayun. And then, uwi din kami kasi nga 26 may pasok din si Mr. Friday. Tapos sa 27 naman wala rin siyang pasok nun. So, ayun. Kung saan ang naging 26 na lang yung Pasko. No? Pwede kami matulog doon kila ate, kaya lang. Hindi, may pasok din naman sila pagka 26 Friday. So, ayan mga babes. Baka nasunog na yung tinapay ko. Nasunog na nga mga babes. Ay, sa sobrang chika. Mga babes, tingnan nyo, nasunog. My God. Pero alam nyo, masarap yan. So, mamaya ako na pag-aano yung mga bata kasi tulog pa sila. So, akin na muna yan. Tsaka matatakpan naman ko ng tignan yung mga babes na sunog. Matatakpan to ng ng palaman. Tapos yung isa pa dito, ayan o. Aray! Ngayon titimpla tayo ng Milo. Ayaan lang natin yung mga batang matulog kasi nga, alam nyo na, kailangan din ng mga bata ng lakas. At para lumaki sila agad, no? Kailangan ng... Si Coco nandito na, nanggigising. Nakabantay yan sa akin, paano hindi ako tatayo agad. Tinatamad pa nga akong tumayo nun eh. Kita nyo? Tamad pa akong tumayo nun. Kasi ang lamig-lamig. So ayan, habang may ginagawa ko, nagsalita tayo. So ito yung Milo natin mga babes. Konti. Tapos, lagyan natin ng milk mga babes. Tapos, lagyan natin ng milk yung aking Milo. Wait. Ay, Lord God. Naantok pa ako, pero kailangan na nating tumayo. Mag-alas 9 na. So, dito lang tong milk na to mga babes para makainom din yung mga bata. Kasi nga malamig yung milk kapag nilagay sa rep. So, ayan. So, okay na yung ating Milo mga babes. Ayan. Doon tayo, yung pwesto ko doon sa sofa. Ayan. So, dyan muna yan. Shh, ande! Tapos, pagkatapos ko dito, bigyan na natin ng pagkain si Coco. So, ayan mga babes, i-spread natin dito yung ating Masarap din mga babes yung, yung tuna. Tuna sandwich. Masarap din yun. O kaya yung chicken sandwich. Naalala ko yun dati nung Catholic pa ako mga babes. Nung Catholic pa ako, nung sa Pinas Dalaga, batang-bata pa. Di ba pagka-araw ng mga patay. Kasi nga dati nagse-celebrate pa ako niyan nung hindi pa ako Christian. Siyempre, kinalakihan ko yung Catholic, di ba? So, ayun, yung mga uncle ko. Sa tatay ko, yung totoo kong tatay, mga babes. So, ayan. Pag nagpupunta kami doon, yung mga tita ko na yon, sila ang gumagawa ng mga pagkain. Tapos kasama na tong mga ganito, yung chicken sandwich. Grabe. Sarap na sarap ako noon sa mga dala ng mga tita ko, yung mga pagkain. Pag doon kami alam niyo na, sa sementeryo. Na-chika ko lang mga babes, yung mga nakaraan. Yan. Yung mga baon nila, mga spaghetti. Kami wala kaming dala noon mga babes. Makikikain lang kami sa tita ko. Kasi nga, pinupunta namin noon mga babes, yung aking tatay na nawala na. Tapos yung aking mga lolo, ganyan. Yan, pinupunta namin noon. So, ngayong Kristiyano na tayo, wala na yun sa akin.
nawala ng yung ganong mga celebration na hindi naman pala dapat na i-celebrate, di ba? So, ngayon ko siya naintindihan. Wait, iinom muna tayo ng tubig, mga babes. Kailangan natin uminom. Tapos, bibigyan na natin si Coco ng hindi na ako umiinom ng maligamgam na tubig sa umaga kasi mga babes, lalong nag-aano yung tiyan ko. Oo, lalong baligtad siya. Tapos, lagi ako nagbo-burp pagka yung hot water yung iniinom ko. Tingnan niyo si Coco, mga babes. Oh, nakaano na sa... Ay, hindi niyo pala makikita. Nakaabang na siya sa rep. So, naghihintay na siya ng kanyang snack. Masaya yan. Kung nakikita niyo lang siya. Wait lang. Hindi ko na i-focus. Pakita ko sa inyo. Ayan si Coco, oh. Hello. Ayagi. Nanginginig pa si Coco. Oh, nanginginig pa yung buntot. Masyadong excited. Kain na ikaw. Yogi, oh. Ayan. So, kakain na si Coco, tas ako din ay kakain na din. Tignan niyo si Coco. Iyan lang iniintay niya in the morning at saka in the evening. Tumaba na nga siya eh. Masaya ako kasi medyo nagkaroon na siya ng laman, mga babes. Naging hiyang niya tong snack niya. Lalo na sa isang sachet, mga babes, napakadami ng laman. Talagang pinapaubos ko sa kanya. Alam niyo ba, nakakaano yan eh. Sa isang buwan, nakaka 80 pieces yan. 80 sa isang buwan. Kaya pag wala siyang ganyan, umiiyak talaga siya. Kaya ako din naman, ako ay nag-aano na kailangan na siyang bilhan kasi nga nasanay na siyang kumain ng morning tapos ng evening. Ayan kasi. Sinanay kasi ng nanay niya. So, ayan mga babes, punta tayo dun sa sopa, mag-almusal tayo. Ayan, mag-make tayo. So, try natin siya. Crunchy. Narinig nyo naman sa mic. Ari ko. So, yun mga babes. Kakain muna tayo. Naglagay tayo sa YouTube kung ano mapapanood natin. Ay, nakabukas pala tong konti kaya malamig eh. Sinara ko din yung kortina, mga babes, kasi ang lamig-lamig. Ang sarap. Sarap siya. Uy, tapos na kami mag-almusal, mga babe. Ang lamig. Dito tayo sa terrace. Sa veranda kasi nga. Sabi ko fabric conditioner ko tong mga nababad dito sa loob ng ating washing machine. So, nalagyan ko na siya. So, ngayon, aanong ko na siya, ida-dry. Para, uy, ang lamig. Ano ko na yung water niya. Tapos, para isampay ko na siya. Ang lamig naman, guys. Grabe. Tapos ngayon, nakaligo na si Yeram.
Hindi na ako nakapag-vlog nung nagising ang mga bata. Wait lang mga bebs. Aray ko. Uy, ang lamig mga bebs. Grabe ang lamig. Nakaligo na ako kahapon pero maligo tayo ulit mga bebs mamaya. Para makapagplansya tayo ng buhok. My God, ang lamig talaga. Grabe yung lamig. Ano kaya ang isusuot ko bukas? Wala akong pang winter. Yung pang winter ko na jacket, hindi ko alam kung saan ko siya nailagay mga bebs. Yun ang iniisip ko kung saan ko nailagay yung pang winter jacket ko. Na long padding. Sara ko muna kaya yung pinto dito, yung ano dito para hindi pumasok yung lamig ba. Ayan, ganyan. Lamig. Grabe na ang lamig. Hindi ko alam kung ano ng weather ngayon. Yung kung anong degrees ba. Pero kailangan kong tanggalin itong mga nandito kasi nga magsasampay tayo ng mga nilaban natin. Kailangan ng kahapon nag-vacuum naman si Yechan. So, hindi tayo mag-vacuum today. Si Mr. maaga siyang, alas 3 every Saturday, 3 o'clock in the afternoon, dun siya nauwi sa bahay. Grabe, ang lamig talaga mga babes. Dali-dali. Lamig na ako. Pati sa paa ko parang magigelo. Ayan. Tanggalin natin yung mga natin para lamig. So, tapusin ko muna itong mga. So, ayan, syempre mga bebs. Hinahabaan ko tong video natin para makadalawa ako ng vlog for today's itong araw na to at saka yung nakaraan para makadalawa tayong vlog. So ngayon nakapasok na tayo dito sa bahay. Grabe ang lamig-lamig talaga mga bebs. Sobra na yung ngayon weather. Ano ba yung natin degrees natin mga bebs? Tignan natin. Kabuti na lang meron tayong ganito, no? So nakatulong talaga siya. Itong robe na to, nakatulong siya dito sa malamig na panahon. Ano na bang? Lamig talaga. Grabe, oh my God, 0. 5 degrees. Oh my guys, kaya pala malamig kahit na maaraw. Ang lamig pala. My gulay. Precipitation 0 degrees. Humidity 40% daw. Pasensya na kayo, hindi ako marang sa mga ganitong weather eh. Weather lang. Pero ang lamig talaga. Hindi ko na ito makaya. Tapos mga bebs, itong niluto ko na kimchi pork, ang gagawin ko ay hiwain ko siya ng maliliit kasi nga medyo napalaki siya. So, hindi makain ng mga bata yung baboy kasi nga medyo matigas yung baboy. Kaya ang gagawin ko, hiwain ko siya ulit yung mga baboy tapos painit ko siya para lumambot. So, mamaya na, para ito yung aming lunch namin mamaya ng mga bata. Tapos ayan, mamaya mag-washing siya ng plates. No? 오마이갓 주세요. 이거 뭐 갖다 놔. 이걸로 닦아줘. 아니, 이거 갖다 놔, 이거. Tapos yung ating, anong pangalan na kasi nito mga bebs? Persimmon na galing sa church. Lumalambot na siya. Sa church. Lumalambot na, oh. 3 na lang natitira. Si Mr. lang naman ang kumakain nito. Kasi hindi ako mahilig nito mga bebs eh. Tapos yung ating tangerine naman ay naglaano na siya. Hindi din ako mahilig sa mga, ewan ko ba, hindi ako mahilig sa mga prutas ngayon mga bebs eh. Ang hilig ko lang sa prutas, ano bang hilig ko sa prutas? Parang
Parang yung sa atin na lang na mangga, ganyan. Ihilig ko mangga. Sa pakwan, hindi din. Dati ang hilig ko sa pakwan. Ngayon, hindi na. Ako na, tawag nito, magmula nung nagpunta ako dito sa Korea, nawala yung mga ko sa mga prutas, ganyan. Dati yung banana, favorite ko. Ngayon, hindi na. Nawalan ako ng ganang kumain ng mga fruits. So, ayan, maghuhugas ng plato si Yechan. Panuorin niyo siya mga bebs habang siya ay naghuhugas ng plato. So, ayan na nga mga bebs. Dito tayo sa kusina. Ihiwain ko yung mga pork na niluto ko sa kimchi kasi nga ang lalaki. Makikita nyo, tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo. Kaya, medyo natigasan nyo. Ito yung namin ito yung dinner namin kagabi. So, matigas daw sabi ng mga bata. Kaya, hindi sila masyadong kumain kahapon. Ay, kagabi. Si Mr. lang ang kumain nito. So, ipakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung mga hiwa ko. Ayan mga bibso, ang lalaki, di ba? So, hiwain natin sila para natin sila ulit. Lutuin natin ulit siya. Para lumambot naman. Hindi na mahirapan. Lalo na si Yechan mga bebs, hirap siyang ngumuya. Dahil sa kanyang ipin. So, in Jesus' name, maayos din yung mga ngipin niya. Diba? So, ayan, pakita ko sa inyo mga bebs. Yung ating inihiwa na pork. Naka-live ako ngayon sa aking pupo. Para meron tayong kita. Naka-gloves naman ako mga bebs, kaya no worries. Kaya okay lang nakamayin yan. Naka-gloves tayo. Masarap pa naman to mga bebs. Sarap-sarap niya. Itong kimchi na ganamit ko mga bebs, ito yung last year na ginawa namin sa church. So, meron pa tayong konti doon. Tapos pala, hindi ko pa naayos yung kimchi na galing sa church din. Yung gumawa kami ng kimchi, di ba? Hindi pa ako nakakabili ng lalagyan sa Daiso. Baka next week. Kasi sa sahod na lang. Kasi nga, meron pa naman kaming mga konting kimchi dyan na pwede pa naming kainin. Tsaka hatian ko pa si ate ko ng kimchi, mga bebs. Kaya sa 13 ay pupunta kami doon para hatiran din siya ng kimchi. Kimchi at saka sayote. Kasi nakita niya sa Facebook ko na marami akong sayote. Kaya, ayun. Hatiran ko rin siya ng sayote. Kung malapit lang si sis dito, si sis Mars, bibigyan ko din siya ng sayote. Kasi alam nyo ba, ang dami-dami kong sayote mga bebs. Si Merlin, so bibigyan ko din siya sa Sunday. Bukas, dadalan ko siya ng kimchi bukas mga bebs. Bakit kimchi yung nasabi ko may kimchi na siya galing sa church. Sabi ko, dadalan ko siya ng sayote bukas. Kimchi yung nasabi ko. Pasensya naman. And ayan, dami palang pork. Dami akong pork na nalagay. Kaya lang ang lalaki ng hiwa. Medyo na yung tawag doon, parang gustong-gusto ko na talagang magkasalamin mga bebs. Siguro sa salamin sa mata to mga bebs. Yung aking minsan nahihilo ako. Minsan parang nasa tulay ako na yung gumagalaw na tulay. Ganon yung pakiramdam ko. At yung minsan lumilindol.
Parang kailangan ka talaga ng salamin, mga bebs. Kaya lang, pag pina-check up ako dito, lagi na lang okay daw yung mata ko. Healthy daw. Pero hindi naman sila yung nakakaramdam ng ganitong pakiramdam. Gusto ko na talagang magkaroon ng salamin, yung merong grado na, mga bebs. Kahit na ayoko talagang magsalamin, pero napipil ko kasi yung mata ko na, lalo na mga bebs, ano tayo sa cellphone, sa YouTube, 'di ba? Kaka-edit. Iyon ang nakakaano din sa mata natin. Kaya parang feeling ko din sa ganito. At saka nag-start to, mga bebs, nung first time ko ring YouTube. Kasi noon, mga bebs, kwento ko lang sa inyo mamaya. Wait lang, ha. Ayusin ko lang to. Story short. Story tayo. Wait lang kayo dyan. Wait lang kayo dyan, mga bebs. Balikan ko kayo.